What's up mga idol? Magandang gabi po sa inyong lahat. So nandito na naman ako ngayon sa inyong harapan upang ipakita itong ating finished product na ginawa nating tangkal ng manok. Ito po yun mga idol, no? So dahil finished product na po ito mga idol, i-check po natin kung anong meron at kung anong wala pa natin mailagay mga idol. So ngayon, i-check po natin dito, no, kung meron na bang bala ng gun tucker back to back. So meron na po mga idol. Itong pagkainan natin. Tingnan natin kung okay na ba? Okay na. So lagay. Yan. So dito dapat minsan kasi may nag-request sa atin na hindi masyado mahigpit at may nag-request din sa atin na medyo mahigpit para daw hindi basta-basta mahugot, no? So, ayan. So, dito mga idol, iyan ang, kung titingnan po natin, hindi pa natin nalagyan ng, ang tawag doon, pintuan. So, ipapakita po natin sa inyo yung pintuan natin. Napakasimple lang po, pero ang ganda tingnan pag nalagyan na yan lahat mga idol. Ayan. So, sa mga gawa nating tangkal mga idol, hindi man tayo ang pinakamagaling gumawa ng kulungan ng manok, pero ginagawa po natin ang abot sa ating mga kaya para mas mapatibay po yung gawa natin mga idol. Kasi alam po natin, bawat isa sa atin, saan man tayo maghanap ng pera, napakahirap po hanapin mga idol, no? Kaya ito po yung pinakasikreto natin. Gawin lang po natin ang best natin sa paggawa ng mga ganitong klaseng gawain. Ay sigurado po tayo mga idol ay magagawa po natin kung ano yung gusto natin dito. Ayan mga idol. Yan po, meron na silang pagkainan sa labas. Yan, meron po tayong haligi sa gitna mga idol para mas lalo pong tumibay yung gawa natin. Dahil dati kahit ganito kaba yung ginagawa natin, wala tong haligi sa gitna mga idol, pero naisip natin na kailangan talaga lagyan ng ganito, may haligi sa gitna para mas lalong tumibay. So yan mga idol, baka nagtaka kayo bakit nagsalita ako ng Tagalog, dahil request po niya ng karamihan ng ating mga solid supporters na hindi po taga Cebu. Dahil gusto din lang matuto, mag-DIY, gumawa ng ganito. Kaya nagsalita ako ng Tagalog mga idol para mas marami ang makaintindi. So pagpasensyahan nyo na yung pagsalita ko ng Tagalog na hindi talaga medyo maganda patingnan kasi nandyan pa rin yung tono ng pagbisaya. Kasi nasanay na talaga ako mga idol magbisaya. So, syempre, dito mga idol, papaliwanag ko kung anong meron dito, kung ano yung mga ginamit natin sa paggawa ng kulungan ng manok. Una, yung sukat natin dito mga idol is, sinukat ko talaga to sa meron din ako dito maliit na manok, hindi naman talaga maliit, pero katamtaman yun ng laki. Dito, ang sukat natin dito mga idol, kasi maraming nagtatanong, ano bang sukat sa tangkal mo mga boss idol? Dito, 22 by 22 paikot, dito mga idol. At dito naman pababa is 23 inches. Inches po yun mga idol, no? So, kung i-compare po natin sa mga gawa ko noon, ay napakalaki po ng kakaibahan, no? Kakaiba. Kasi nung una medyo maliit pa, ngayon malaki na talaga mga idol. At hindi naman po maganda para sa akin. Iwan ko din sa ibang paniniwala at pamaraan ng ibang tao na masyado malaki yung kulungan ng manok kapag nagko-condition ka mga idol. Yan. So dito naman mga idol, nilagyan na rin natin ng ganito kasi nung una wala tong ipit dito. Ang purpose po naman ito mga idol para mahila po yung dingding natin na hindi straight. Kaya kung titingnan po natin, straight po yan lahat mga idol. Yan. So dito, yung sa may division natin mga idol, yung ginawa po nating division dito sa gitna, bawat room ay ang nilagay po natin 1/4 na marine plywood. Noon hindi po tayo gumagamit ng marine plywood kasi nga napakamahal. 450 po bawat isa. Pero napag-isip natin na mas maganda po yung marine plywood yung gagamitin natin para mas lalo pong tumibay yung kulungan ng manok natin. Kasi yung marine plywood hindi yan basta-basta nabubutas. Yan mga idol, no? So dito, yung nilagay natin dito is ganito lang din yung pamamaraan natin sa paglagay ng patukaan ng manok. Kasi kung meron kasing nag-comment, ayan, ipapaliwanag ko kung bakit hindi ko po ginagawa yung sinaunang pamamaraan na hindi po ganito, ina-adapt lang po yung clip dito sa tagiliran. So alam niyo po kung bakit mga idol. Kaya ko naman pong gawin yun ng ganong pamamaraan na puputulin dito, tapos i-chop dito, tapos ito yung matitira sa gilid. Pero para sa akin po, sobrang mahal ng kawayan dito sa amin kasi syudad na to. So kaya ginagawa ko lang ng paraan na ganito kasi kung dun sa nag-comment sa akin na i-chop ko daw, tapos itira daw ito ganito kakonti para na mas wala na to. So malaking sayang po mga idol ng kawayan, no? Sobrang mahal po ng kawayan. Ayan, minabuti kong ganito ang gawin. Pero okay naman po siya mga idol. Napakasimple lang po, no? Ayan, mabilis lang po kunin. Ayan. So, sana po mga idol, no, meron kayong natutunan. At dun sa mga nagtatanong, pasensya kayo kung nasa comment section, hindi ko po lahat entertain o hindi ko po lahat ma-replyan kasi sobrang busy din po ng aking mga ginagawa mga idol, no? So, syempre, ngayon, wala na tayong tumutulong sa atin sa paggawa ng tangkal. Isa lang tayo, kaya minsan, hindi po natin matapos ng madalian yung tangkal. At least, sa paggawa ng kulungan ng manok, hindi ko po ito minamadali kasi gusto ko po na maganda po yung resulta. Kasi kung maganda po yung resulta sa pagkagawa ko, ay alam ko naman po, maganda din po ang reaksyon ng ating mga customer, mga idol. So dito mga idol, no, sa lahat pala ng meron ng kulungan ng manok, ay meron po akong, o kung may nag-aalaga po sa inyo dyan mga manok, o tulad dito pang sabong, meron po akong konting tips nga ibibigay sa inyo mga idol. Alam kong, kung kayo ay nag-aalaga ng mga manok, kailangan nyo talagang tips na ito mga idol. So dito, yung sukat ng butas natin mga idol, no, dito sa sahig, marami kasing nagsasabi sa atin na baka daw magkatutok yung mga manok natin. Hindi po yan mga idol kasi sinukat na po natin yan sa paggagawa natin kasi nung una talaga ay mayroon tayo ng backyard kasi
masyado dikit yung paggagawa natin ng sahig. Ito mga idol, sinukat ko na talaga. Kasya po ito, yung anong tawag nito nasa kamay natin, hinalaki. Dito, ayan. So, pasok po talaga yan. Ibig sabihin, pagbagsak po ng tayo ng manok natin ay diretso talaga pababa. At sinasabi ko nun mga idol doon sa tips na ibibigay ko sa inyo, tungkol po ito sa bumibili sa atin ng kulungan ng manok. Yung karamihan sa ginagamit dito mga idol ay lalagyan po ng mga pangsabong na nag-condition. So, ibig sabihin, yung sukat po natin dito sa gitna is pang sabong talaga na manok, yung butas sa sahig. So, ayan, may nagtatanong kasi sa akin mga idol. Ang sabi nila, pwede ba yan lagyan ng sisiw? Kasi yung sisiw ay maliit pa talaga yung mga paa nila. So, napakadelikado po mga idol. Ang sabi naman ng iba, bakit hindi mo masyado idikit ng konti para malagyan ng sisiw? Ayan mga idol. Kung ang purpose po natin, lagyan lang natin ng sisiw, yung sisiw ay lalaki po yan mga idol. Ilang araw, ilang linggo lang, malaki na po yan. Pero kung lagyan nyo talagang sisiw, kasi ang sisiw, hindi naman yan habang po sisiw lang. So, ito po yung tips na ibibigay ko sa inyo mga idol. Tingnan nyo po ng maigi. Alam kong kailangan nyo to. Kung meron kayong mga sisiw dyan, at yung kulungan nyo ay pang matandang chicken ito po yung idea na sinasabi ko mga idol. No? Kaya hindi naman po habang buhay ay maliit lang yan. Lagyan nyo lang po ng screen. Yung ginagamit ko sa brooder mga idol, ito ay mga tira-tira na. So, magsukat lang kayo nito mga idol. Susukatin nyo lang po dito sa paikot. Tapos, lagyan nyo lang po ng ganitong screen kaliit kung ilalagay nyo. Kahit yung ilagay nyo dito mga idol, yung maliliit pa talaga, yung bagong pisa, ay pwede po yan mga idol. So, lagyan nyo lang, pagkatapos sukatan, ilagay nyo lang po dito sa gitna. Pasok. Siguraduhin po mga idol na sa bawat gilid ay nakalapat po yung screen para mas makasigurado po tayo na hindi masira yung mga paa ng ating mga sisiw. So, baka may magtanong, paano yan? Gumagalaw yung screen, no? So, ayan. Pag gumagalaw yung screen mga idol, lagyan lang po natin ng cable tie dito sa gilid, bawat kanto dun sa gilid para hindi siya magalaw, no? Alam niyo kung bakit cable tie po yung ibibigay ko sa inyong idea na itatali natin dito? Kasi pag makalipas yung mga ilang buwan, ilang linggo, ay malaki na po yung sisiw natin mga idol. Kapag kaya na po niya ang butas dito sa sahig ng kawayan, ay madali lang po nating tanggalin yung nilagay nating cable tie mga idol. Ayan. So, sana doon mga idol sa mga in-explain ko at binigay kong counting tips ay mayroon kayong nakuhang counting idea mga idol. Para kung mag-DIY kayo, ay hindi na kayo mahirapan, hindi na kayo maghanap ng para sa mga inahin, para sa mga tandang manok na pansabong, all around din mga idol. Ito lang yung gagastusin niyo, napakasimple lang mga idol. At dito naman sa butas, sa pakainan natin mga idol, dito, lalagyan lang po natin mga idol para hindi makalabas po yung sisiw, ay lagyan lang po natin ng mga scrap na plywood. Bahala na kayo kung anong pwede pang harang nyo dyan mga idol. Ayan mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat din po sa mga taong patuloy na sumusubaybay sa ating mga video at lalo na sa mga taong palaging nagpa-follow, like, and share, no? Kasi doon pa lang mga idol sa pag-share at pag-follow nyo sa aking mga video, malaking tulong po yan para sa akin sa itong maliit kong negosyo na kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ito lalago ng ganito mga idol. Hindi man kalakihan yung kinikita natin, at least makabili po tayo ng pangailangan natin sa araw-araw mga idol. Maraming salamat at sana meron kayong natutunan sa ginawa kong video. At God bless you all. Bye-bye!